Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nabahalang ilang mga turista ng mabalitaan ng isa sa mga sikat at dinarayong waterfalls o talon sa Cebu. Natuyo raw? True or false? Sa mga throwback post na lang daw muna mamamasdan ang ganda ng talong ito. Ito ang dinarayong Tumalog Falls sa bayan ng Oslob sa Cebu. Pansamantala muna kasi itong sinara sa publiko dahil nitong mga nakaraang linggo, tila wala na raw tubig na bumabagsak mula sa talon. Ang Tumalog Waterfalls natin ngayon, medyo natuyo na siya. Hindi na makaabot from the water source to the waterfalls. Kaya unti-unti na talagang natuyo. Bakit nga ba natuyo ang Tumalog Falls? Kuya Kim, saan nanggagaling yung tubig na bumabagsak mula sa talon? Kuya Kim, ano na? Ang tubig sa talon ay nanggagaling sa iba't ibang mga sources. Maring nanggagaling ito sa tubig ulan na naiipon sa mga ilog at sapa at pumupunta sa talon. Maaari din galing sa mga ilog o sapa na dumadaloy sa mga matataas na lugar tulad ng mga bangin. Pwede rin galing ito sa mga spring o bukal. Ang mga talon, posible ring matuyo. Isa sa mga dahilan bakit natutuyo ang mga talon ay ang climate change. Dahil sa pag-init na panahon, mabilis nag-evaporate ang tubig o di kaya napakadalang ng pag-ulan. Maaari ding rason ang pagbabago ng heograpiya sa lugar. Kagaya na lang kapag may landslide o di kaya pinapatay yung istruktura sa lugar gaya ng dam. Sa kaso ng Tumalog Falls sa Oslob, ano kaya ang rason bakit ito natuyo? Natuyo yung tubig sa waterfalls by nature, panahon sa tag-init, yung river channel from the water source, patuyo na rin. Konti na lang yung overflowing water from the water source. Pero wala raw dapat ikabahala ang mga turista. Hoping na ito ay season lamang dahil way back 2016 ay naka-experience din kami ng ganito, natuyo, but bumalik naman. We continue maintain the area, yung malinis, may mga ginagawang improvements para pag magbalik na itong waterfalls natin, handa na sa pagbukas para sa mga tourist. Naway wala ng talon sa bansa ang matutuyo pa. Lalong ilan sa mga ito, pinagkukunan o source ng isang klase ng malinis na uri ng enerhiya. Ito ang Maria Cristina sa Iligan City sa Lanao del Norte. Napakagandang pagmasdan at ang agos ng tubig na bumabagsak mula rito ay napakalakas. Kaya isa ito sa pangunahing pinagkukunan ng hydroelectric power sa Mindanao. Ang hydroelectric power ay uri ng energy na nagbumula sa lakas ng tubig na umaagos at ginagamit upang lumikha ng kuryente. Isa itong malinis at renewable na source ng enerhiya. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Natalakay ang usapin ng marital rape o rape sa pagitan ng mag-asawa sa pagdinig ng Senado kanina. Si Senador Robin Padilla may mga hiniging paglilinaw tungkol sa mga batas tungkol sa rape. Ang tugon ng resource person na si Attorney Lorna Capunan, no means no. Nakatutok si Mab Gonzalez. Pakinggan po ni Senator Tolentino. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media sa mga alegasyon ng sexual harassment sa media industry kanina, napunta ang usapin sa rape. Nang sabihin ng family lawyer at women's rights advocate na si Attorney Lorna Capunan na kahit sa mga mag-asawa, pwedeng mag-apply ang batas laban sa rape, may mga naging tanong si Committee Chairman Senator Robin Padilla. Sasabihin ng asawa, ay masakit ang ulo ko, ayaw ko. Pinersa nung husband yung babae to have sex. Is that rape? Ang sagot po ay yes. So yung dati po na sinasabi na obligasyon ng asawa, ng babae o lalaki kapag humiling ang asawa, lalaki o babae, dapat pagbigyan, hindi na po yan. Hindi po. Pag sinabing no, no means no. So paano masasabi yung no is no? Akala mo lang nagpapalambing, parang ayaw pero gusto naman, may ganun. Ano po ba yun? Ano po ba ang kawawa naman kami? O kung kami naman halimbawa ang wala sa mood, meron ba kaming karapatan magno? Yung no means no applies to both genders. Hindi siya pwedeng i-force nung asawa. Hindi mo naman pinipili kung kailan ka yung in heat. So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo,
So wala pong ibang paraan talaga kung para ano yung lalaki. So paano yun? Babae ka na lang ba? Kaming choice bigla, gano'n na lang. Matulog ka na lang. Ang issue doon ay hindi na legal, no? Ang issue doon na yan ay psychosocial. Dagdag ni Kapunan, minsan nagkakaroon pa ng pananakit. Yung instance na laseng yung asawa or under the influence of drugs, no? At gustong makipag-sex with the wife, no? Siyempre, under that circumstance, magiging violent. Hindi out of love. Attorney, wala pong violent. Hindi po siya lasing. Out of of urge. Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So anong pwede kong, para hindi ako mareklamo ng asawa ko, o anong pwede kong sabihin sa kanya? Counseling po ang Counseling? kailangan. Kailangan po ng mga ganyan. Ang counseling, magdasal na lang kayo. Ipinaliwanag din ng Kapunan kay Padilla na sa ilalim ng batas, hindi obligasyon ng asawa na maging sunod-sunuran sa kanyang kabiyak. With all due respect, hindi po obligasyon ng isang wife, sabi mo, is to serve the husband. Di ba, yun yung normal. I know. Yun yung na-instill sa atin. In fact, idadagdag ko lang, no? Kasi maraming lalaki dito nakikinig. We amended the family code to remove the obligation of obedience. That's why it's important yung issue ng mutual respect. If your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife or ng husband in that case. Sa pinakahuling National Demographic and Health Survey ng 2022, lumabas na 2.3% ng mga kababaihan ang nakaranas ng sexual violence mula sa kanilang asawa o karelasyon. Pinakamataas yan sa Bicol Region, Ilocos Region at sa Mimaropa. Iba pa yung datos sa mga nakaranas ng emotional violence at physical violence. Sinita naman ni Atty. Kapunan yung mga namimiloso po aniya sa definisyon ng rape. Sabi nila, paano yung dentista nga, yung kinikwento ko po sa inyo. What if a dentist puts an instrument into the mouth? Wag natin naman i-trivialize yung crime ng rape. Wag naman wag tayong magpilosopo kasi seryoso po yung allegations of rape. At even in this law, life imprisonment yan. So, lalong-lalo na pag may qualifying circumstance. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ilang kasunduan ang nilagdaan kasabay ng ika-55 taong anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Singapore. Kabilang pa sa napag-usapan ng dalawang leader ang tagumpay ni Olympic double gold medalist Carlos Yulo. At nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Vicky, nasa bansa ang presidente ng Singapore na si President Tharman Shanmugaratnam para sa 3-day state visit dito sa Pilipinas. Ang pagbisitang ito kasabay ng ika-55 taong anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Singapore kung saan mahigit 200,000 Pilipino ang nagtatrabaho o naninirahan. Hindi naging pangkaraniwan ang bilateral meeting ng dalawang leader dahil pagkatapos ng kanilang mga nakahandang talumpati tungkol sa kooperasyon at pagpapaigting ng relasyon, napunta ang kanilang usapan sa naging tagumpay ni Carlos Yulo sa nakaraang Olympics. Mr. Yulo's two goals is the only athlete from Southeast Asia, from an ASEAN nation, who's had 2 Olympic golds ever in any sport. So it's a real milestone. It's a real milestone for all of us. I mean, we share in a bit of the reflected glory of, of the Philippines. That's what I was telling everyone tonight. It's not about us. We're just reflected glory over here, and trying to be part of the of the achievements of our athletes. We are very, very proud, and the welcome that people gave was really overwhelming. Nito lamang Mayo ay galing si Pangulong Marcos sa Singapore para sa isang working visit at nakausap na rin niya doon si President Tharman at si Prime Minister Lawrence Wong. Sa kanyang keynote address sa Shangri-La Dialogue doon, iginit ng Pangulo ang posisyon ng Pilipinas na hindi tayo matitinag sa sigalot sa South China Sea. Nitong Hulyo naman ay nilagdaan ng dalawang bansa ang Memorandum of Understanding sa Defense Cooperation.
Ngayong gabi naman, formal nang nilagdaan ang 2 pang kasunduan. Isa rito ay para sa pagtatakda ng regulasyon sa recruitment ng healthcare workers at pangangalaga sa kanilang kapakanan, at isa pang memorandum sa pagbibigay ng insentibo sa mga industriya para bawasan ang kanilang carbon footprints at mapangalagaan ng kalikasan. Ilang mga kasunduan pang niluluto sa pagitan ng mga pribadong sektor at NGO sa Singapore at mga lokal na pamahalaan dito sa Pilipinas. Muli namang nabanggit ng 2 lider ang kanilang magkaparehong posisyon sa usapin ng South China Sea. Look forward to the opportunity to reaffirm our commitment to maintain and to promote peace, security, and stability in the region, as well as our strong support for the peaceful resolution of any such disputes. The South China Sea is an extremely important issue. Singapore's position, of course, is well known. We've consistently upheld the rights of all states to freedom of navigation and overflight, and strongly supported the peaceful resolution of disputes in accordance with international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS. Vicky, ngayong gabi naman ay isang state banquet ang inihanda ng palasyo para sa Singapore delegation, kung saan ilang mga negosyante rin ang dadalo. At sa mga susunod na araw, may ilang pulong pa nakatakda ang Singapore President at bibisita siya sa ilang mga research institutions dito sa Pilipinas. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Naungkat sa budget hearing ng DILG ang issue ng red tagging, pati ang mga hakbang ng kagawaran at ang PNP para matunto ng malalaking personalidad na pinagkakanap ng batas. Nakatutok si Ian Cruz. Sa pagsalang ng 281 billion pesos proposed 2025 budget ng Department of Interior and Local Government sa House of Operations Committee, tinanong ang pambansang pulisya sa progreso ng paghahanap sa ilang malalaking personalidad. Sa PNP nakalaan ang bulto ng budget para sa DILG na nagkakahalaga ng 206 billion pesos. Kapag ordinaryong tao, ang dali nating hulihin, ganyan. How about naman yung mga personalities? We have people like Alice Go, Apollo Quiboloy, hindi pa natin nahuhuli. Ano po ang plano ng PNP doon sa mga dapat hulihin na ng mga personalities? Continuous po yung tracking po natin. Not only the Philippine National Police but all the agencies involved. Special po yung Bureau of Immigrations and of course yung intelligence unit po natin from National Security Agency. Git ni DILG Secretary Benhar Abalos, hindi sila tumitigil para mahanap ang mga kilalang personalidad. Nakademanda po ako ngayon ang PNP dahil sa pag-raid po namin sa Kingdom of Jesus. And we are going to answer these accusations against us. Just for the record, hindi po kami ganon. Naungkat din ang issue ng red tagging na base umano sa pag-aaral ng Ateneo Human Rights Center, nagpapatuloy pa rin hanggang ngayong taon. And we don't want to red tag anymore. Yun po yung kung nangyari po yan, we have no idea. But I will investigate po kung nangyayari po yan. Kung wala po silang idea, then it seems hindi nila talaga na-check yung ginagawa ng mga local police stations. It is never the policy of the PNP to red tag. Let that be put into record. Kung meron pong ganyang study ang Ateneo, we will look into it and investigate. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Hindi raw magtatanggal ng mga empleyado mula sa nakaraang administrasyon si Bamban Tarlac Acting Mayor Eranio Timbang. Ayoko po kasi may mga pamilya din na mga naghahanap buhay. Basta po ginagawa lang po nila yung trabaho nila. Hindi kami kailangan mag-division. Sinabi yan ni Timbang sa pagbabalik operasyon ngayong araw ng opisina ng alkalde matapos niyang manumpa kahapon. Prioridad daw ni Timbang sa loob ng 3 buwang panunungkulan na ipagpatuloy ang mga nasimulang proyekto ni dismissed Mayor Alice Go matapos itong tanggalin sa pwesto ng Office of the Ombudsman noong Martes. Ayon naman sa abogado ni Go na si Attorney Steven David, naghahanda na sila para iapila ang desisyon ng Ombudsman. Bukas na muli sa mga motorista ang southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover sa Quezon City. Matatandaang sumailalim sa rehabilitasyon ang flyover noong Mayo para mapatibay ito laban sa malakas na lindol. May mga ayusin na lang daw sa ilalim na bahagi sa mga susunod na linggo at pinag-aaralang i-aspalto ang kalsada para pumantay. Mas maaga ng 2 buwan ang pagbubukas ngayong araw sa bahagi ng flyover na nakatakda pa sana
sa Oktubre. Talagang mapapa-time travel ka sa attention to detail ng set at props na tampok sa Kapuso Family Drama Series na Pulang Araw para ma-achieve ang itsura noong World War II. Ang isa sa mga ginamit na bahay taong 1930 pa itinayo. Makichika kay Nelson Canlas. Sa mga unang taping days ng GMA Prime Family Drama na Pulang Araw, binisita ng GMA Integrated News ang set ng Family Drama Series. Doon, dama na ang excitement sa mga bida nitong sina Barbie Fortesa, Sanya Lopez, David Licauco at Alden Richards. Aminadong kinakapapa noon ng mga artista ang kanilang mga karakter. Si Sanya. So, ako, tapos challenge din sa akin kasi kailangan mayaman. Alam naman natin sa totoong buhay nung umpisa talaga, hindi naman. So, aristocrat. So, kailangan ko pag-aralan. Mahilig ako mag-slouch. So, kailangan lagi kang nakaganyan. Kasi nung mga panahon daw nun, bawal lang nakaslouch. So, kailangan lagi kang, kung alta-alta ka, dapat lagi kang... Dahil masusi ang preparasyon sa mga detalye, nagte-taping ang Pulang Araw sa mga luma at itinuturing na mahahalagang properties sa probinsya ng Quezon at Batangas. These houses stood the test of time, lalo na noong World War II. Inabot ang halos 6 na buwan ang paghahanap ng location para gamitin dito sa Pulang Araw. Katulad na lang nitong 1930s ancestral house na ito sa Sariaya, Quezon. Kaya ang resulta, parang ibabalik daw tayo sa panahon ng mga Hapon. Sinanay din ang mga artista sa set mula sa damit, kotse, mga kagamitan. 1940s era correct daw dapat. Yung buhok. Mukha nga. Bukod sa buhok. Kasi yung makeup 5 minutes lang, yung buhok mga 2 hours. 2 hours. Sandali lang. Oo, yes. Pero kung napapansin nyo, medyo numipis ang kilay natin. Oo, panipis kasi ang kilay ng mga babae. Diba? Noon. So, ayan. Noon pa man, aminado na si David na kabado siya sa pagganap sa isang karakter na mahahati ang pagmamahal sa kanyang bayan o sa iniibig. Dagdag pa nito na magagaling at tinitingala niya raw ang kanyang mga kaeksena. I just try my best not to think about it, you know, like, I feel like sa lahat naman ng gagawin natin sa buhay, pagkabahan ka, medyo mahirap eh. So, ako ina-acknowledge ko lang na nakakabahan ako. And then from there, just work my way para maging okay pa rin ako, hindi nakakabahan. I mean, hindi ako magpa-perform ng bad. Pero sa napapanood na nating pagganap nila sa serye ngayon, dama na ng mga manonood ang kapanipaniwalang pagganap ng 4 sa kanilang mga karakter. Noon man, magpahanggang ngayon, iisa ang hindi nagbabago. Ang pagganap nila sa mga karakter ni na Adelina, Teresita, Hiroshi at Eduardo ng buong pagmamalaki. At ikinaka-proud din nila ang kaalamang nakukuha nila sa isa't isa dahil sa pagganap sa Pulang Araw. Medyo nararamdaman na natin yung pagka-senior natin eh. Kasi ako yung pinakamatanda dun sa 4. Happy rin kasi iba na rin ngayon, of course, yung generation of actors coming from the Gen Z era. Siyempre, iba rin sila mag-process, iba rin sila mag-isip. So it's really exciting to collaborate with these actors na you know, yung different learnings and knowledge namin about certain stuff, we can marry it in this project to, you know, para kami mga ilabas pa kami mga bago. And, you know, I want to learn from them as much as kahit papano meron din silang matutunan sa akin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Adaliano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Salamat sa iyo, Iya. Salamat, Iya. Yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.